Masanto siya kabusan, nga rin tanlabiyad si Kain Amin. Ako nga po pala si Mira, au pair dito sa Belgium. Winter pa rin dito kaya ang mga puno halos wala mga dahon pa. Ngayong araw na ito, tara at samahan niyo ako at pupunta tayo sa aking French class. Every Tuesday ito, from 12 in the afternoon until 4 p.m. Malapit lang ang Leuven sa aking paaralan, kaya naisipan kong mag-video muna bago ako pumunta sa school. At dahil nga ako ay isang au pair dito sa Belgium, mandatory na kailangan kong mag-aral ng kanilang lingwahe. Dahil nga sobrang lapit ng school ko sa Leuven Central, naisipan ko na lang na maglakad. Nalate ako ng 30 minutes sa aking class. Paano ba naman kasi naiwan ako ng bus from Holdenburg going to Leuven. Sa totoo lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral ng French. Yung professor kasi namin, kapag nagtuturo, Dutch ang ginagamit niyang lingwahe. Basic Dutch lang ang alam ko at hindi pa ako bihasa. Kaya kapag pumunta ako sa school, nawiwindang ako. Karamihan sa aking mga classmates ay mga Dutch. Yung iba international student, yung iba naman partnership visa ang gamit nila. At dahil nga partnership visa ang gamit nila, kailangan din nilang matuto ng French or Dutch. May isa akong Pilipina na classmate. Ang sabi niya, nakapangasawa siya dito sa Belgium. Mainam at may kakwentuhan ako. En français, l'accent, c'est à la fin de la phrase. Donc si j'ai une phrase juste « il travaille », non, non, non. Il travaille à l'hôpital, donc je ne vais pas dire « il travaille à l'hôpital », donc je vais dire « il travaille à l'hôpital ». Il travaille à l'hôpital. Ganyan pala magturo ang aming professor. Nako, nangangamot ulo na lang ako. Karamihan sa amin kapag pinagre-recite kami ng aming professor, ang sinasagot namin ay "Je ne comprends pas", na ang ibig sabihin ay "I don't understand". Mabuti na lang at matyagang magturo ang aming professor, kaya kahit papano, may naisa sa ulo kami. After ng klase ko, naisipan kong pumunta sa Leuven Central para naman makapag-relax. Kahit ilang beses na akong nakapunta dito, hindi pa rin maalis ang pagkamangha ko sa lugar na ito. Ilang minuto rin ako nagstay dyan. Pagkatapos nito, naisipan ko nang umuwi. Mga 10 minuto kasi ang lalakarin ko papunta sa bus station ng Leuven. At habang naglalakad ako, may mga kumaway sa akin, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ang saya lang sa pakiramdam kasi lahat ng taong madaanan nila, kinakawayan nila. Malapit na rin ang spring dito sa Belgium. Hayan, maswerte tayo at nakakita tayo ng cherry blossom. By the way, yung mga video clips ko, last week ko pa to kinunan. Ngayon ko lang naharap ma-edit at may upload. Wala yung host mom ko nung Saturday. Pumunta kasi ng France. Magluluto sana ako ng beef caldereta. Ang problema nung nag-grocery ang host dad ko, beef lang ang naisulat ko. At dahil nga hindi ko naisulat kung anong klaseng beef ang kinakailangan, ayun, ground beef ang nabili niya. Instead of beef caldereta, ayun, nag-Italian bolognese na lang ako. Sabi ko sa host dad ko, hindi ko alam kung paano ito lutuin. Kaya tinuruan niya ako kung paano lutuin ang recipe ng ate niya. Sinutay ko lang yung bawang at sibuyas. Pagkatapos nun, nilagay ko na yung ground beef. Nung medyo nagbablaw na yung karne ng baka, nilagyan ko na rin ito ng ketchup at tomato paste. Sunod ko na rin nilagay yung kinadkad kong carrots. Hinalo-halo ko. Pagkatapos nun, nilagay ko na rin yung mga mushrooms. Tinimplahan ko na rin ng asin at paminta. At nilagyan ko na rin ng tomato sauce. Kaunting tubig lang ang nilagay ko. Sinamahan ko na rin ng beef cubes. At habang pinapakuluan ko ito, nagluto na rin ako ng pasta. Kinakabahan nga ako kasi first time ko lang itong lutuin. After 15 minutes, pinantikim ko na ito sa aking host dad. Ang sabi niya, it was nice. Ang sabi ko naman sa loob-loob ko, not bad for first timer. Masarap naman. Charot. Pasalamat ako at may bago na naman akong natutunan. Hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. Hanggang sa uulitin. Noon tumbok lalamat. Daghang na salamat. Bye-bye!